Si Armando, gwapo, matipuno, makisig, maporma, simpatiko, may magarang sasakyan. May maganda at sexy na fiancé at may restaurant business. Ang building kung saan nag-ooperate ang restaurant business ni Armando ay pag-aari ng kanyang kaibigan na si Rafi. Ang pagrenta ni Armando sa building ni Rafi ay nakapaloob sa kanilang lease contract. Si Armando ay may masaya at masaganang buhay, ngunit may isang pangyayari na magbabago at susubok sa kanya. Has tested positive for the novel coronavirus. This is the first case in the country. The more contagious Delta variant of the coronavirus has spread across the Philippines. Philippines has reported 9,838 coronavirus cases, the biggest daily jump. Philippine President Rodrigo Duterte has met health experts to decide whether to extend the lockdown on the main island of Luzon. Well, many small businesses have had to close down over the past year due to the COVID-19. Dahil sa pandemya ay unti-unting humina ang negosyo ni Armando hanggat sa napilitan siyang magsara muna dahil sa mga issued government restrictions. Nagipag-usap si Armando kay Rafi upang pahintulutan siyang di muna magbayad ng buwanang upa sa panahong sarado ang kanyang restaurant. Ngunit hindi pumayag si Rafi sa request ni Armando. At dahil dito, kinailangan umutang ni Armando sa bangko upang may pambayad sa upa nito sa building ni Rafi. Dahil sa paggalugi ng kanyang negosyo at patuloy na pagbabayad ng upa ay di na nabayaran ni Armando ang kanyang utang sa bangko. At sadyang lubhang malupit ang tadhana para kay Armando. Sa panahon na sasandal dapat siya sa kanyang nobya ay siya naman itong paglisan sa kanya. Kinalaunan ay nalaman pa ni Armando na ipinagpalit pala siya ni Kyla kay Rafi. Sobrang dinamdam ni Armando ang mga pangyayari. Siya ay nalugmok at nawala na ng pag-asa. Ano na ang mangyayari kay Armando? May pag-asa pa kaya siyang makabangon? Babalikan pa kaya siya ni Kyla? Ang mga kasagutan ay ating matutunghayan. On July 2, 2003, Republic Act 9285, otherwise known as an act to institutionalize the use of an alternative dispute resolution system in the Philippines and to establish the Office for Alternative Dispute Resolution and other purposes, was enacted. One of the spirit of this law is to promote the use of alternative dispute resolution or ADR as an important means to achieve speedy and impartial justice and declog court dockets. One of the mechanisms in settling disputes under RA 9285 is arbitration. Arbitration means a voluntary dispute resolution process in which one or more arbitrators appointed in accordance with the agreement of the parties or rules promulgated pursuant to this act resolve a dispute by rendering an award. Ako po si Jessie, tunghayan natin ang kwento ni Armando at kung papaano natugunan ang kanyang problema sa pamamagitan ng arbitrasyon. Isang araw, humingi ng payo si Armando sa kanyang abogado patungkol sa kinakaharap nitong problema. Armando, base sa contract of lease ninyo ni Rafi ay nakasaad dito na di na po kayo dapat hingin pa ng mga upa sa panahong sarado ang iyong negosyo dahil sa pandemya. Ang pandemya ay isa sa mga itinakdang sanhi ng iyong lease contract upang temporaryo na masuspend ang iyong rental payment. Ayon pa rin sa inyong lease contract, anumang halaga ang naibigay kay Rafi sa mga panahong dapat ay suspendido ang pagbabayad ng upa, ay maaari natin itong mabawi sa kanya kasama ang danyos kung ito ay nararapat at ating mapapatunayan. Paano ko po kaya yung mababawi, attorney?
nag-alala po ako maghabla, attorney. Baka kasi matagalan pa bago ma-resolve ang kaso. At saka, yung gastos po, attorney, wala na po ako ngayon. Baka di ko po kayo kaya mabayaran. Huwag kang mag-alala, Armando. Kasi ayon pa din sa pagsusulit ko sa iyong kontrata ni Rafi, ay nakabaloob dito ang agreement to arbitrate. Nakakahulugan lamang na pwede po muna natin isettle ang iyong claim laban kay Rafi through arbitration na hindi kinakailangan pa na magsampa ng civil na kaso for collection of sum of one. May dalawang sitwasyon kung saan ay maaaring arbitrate ang isang kontrobersya. Una, maaaring arbitrate ang isang kontrobersya kung nasa kontrata mismo ng mga partido ang agreement to arbitrate. Sa ganitong sitwasyon, ang isang panig sa kasunduan ay pwedeng magpetisyon sa angkop na korte para alamin ang anumang katanungan hinggil sa existence, validity, at enforceability ng nasabing arbitration agreement para sa pagpapaganap nito. Pangalawa, kung sakaling walang agreement to arbitrate na nakapaloob sa kontrata, ay maaari pa rin naman itong ma-arbitrate ang dispute kung sakali na ang mga panig sa isang pending action ay magkasundo at hilingin sa korte na i-refer ang kanilang dispute sa arbitration. Ang pagsasagawa ng contract or agreement to arbitrate ay itinuturing na pagbibigay ng mga partido ng kanilang pagsang-ayon sa jurisdiction ng Regional Trial Court ng probinsya or syudad kung saan ang isa sa mga partido ay residente na mapagtibay ang nasabing kasunduan. Ang contract or agreement to arbitrate future controversy ay kinakailangan na ito ay nakasulat at pirmado ng partidong inihahabla o ng kanyang legal na kinatawan. Armando, ito yung gagawin muna natin. Papadalhan muna natin ang demand to arbitrate si Rafi ayon sa isinasaad ng agreement to arbitrate ninyo. At kung sakali na hindi siya pumayag dito o ayaw niyang i-honor ang inyong agreement to arbitrate, ay saka pala tayo magpipetisyon sa korte. Kung mayroong contract to arbitrate future controversy ang mga partido, ang demand for arbitration ay isi-serve ng naayon sa napagkasunduan. Dapat ay nakasaad sa nasabing demand ang mga sumusunod: nature of the controversy, the amount involved if any, and the relief sought, kasama ang tunay na kopya ng nasabing kontrata. Ang demand ay isi-serve sa sinumang partido sa pamamagitan ng registered mail o personal service. Kung sakali na nakasaad sa contract to arbitrate ang pagtatalaga ng isang arbitrator, dapat ay nakapaloob din sa nasabing demand ang tiyak na panahon kung saan ang bawat partido ay dapat mag-agree sa itatalagang arbitrator. At kung nakasaad naman sa kontrata sa pagitan ng mga partido ang pagtatalaga ng tatlong arbitrators at ang isa dito ay batay sa pagpili ng bawat partido, dapat ay nakasaad din sa demand ang pangalan ng arbitrator na napili ng partidong ipapadala ng demand letter. Nakaloob din sa demand ang pag-require sa partidong pinadalhan ng sulat na pangalanan ng arbitrator na kanilang itatalaga sa loob ng 15 araw pagkatapos matanggap ang demand letter. Nakapaloob din sa nasabing sulat na ang dalawang itinalagang arbitrator ay dapat magkasundo sa taong itatalaga nila bilang ikatlong arbitrator sa loob ng 10 araw pagkatapos matanggap ang nasabing paunawa. Dahil tumanggi si Rafi sa hiling ni Armando na makipag-arbitrate, kaya naman ay tuluyan ng ifa-file ng abogado ni Armando ang petition to arbitrate sa Clerk of Court ng Regional Trial Court na may jurisdiction sa mga partido. Kalakip sa petisyon ay susumite ng abogado ni Armando ang mga sumusunod: kopya ng demand for arbitration kasama ang notice ng original na demand ay naipadala sa pamamagitan ng registered mail o personal na naiserve sa partidong hinihingan ng claim. At nakapaloob sa nasabing demand ang mga sumusunod: nature of the controversy, the amount involved if any, and the relief sought. At nakalakip din ang tunay na kopya ng kontrata kung saan nakasaad ang agreement to arbitrate. Dapat ay nakapaloob din sa isinumiting verified petition ng mga sumusunod: the facts showing that the persons named as petitioner or respondent have legal capacity to sue or to be sued. The nature and substance of the dispute between the parties, grounds and the circumstances relied upon by the petitioner to establish his position, and the relief sought. Ang kabilang panig ay bibigyan ng 15 araw pagkatapos may serve ang petisyon na tumugon hinggil dito. Magkakaroon ng pagdinig ukol sa nasabing petisyon at isa-serve ang 5-day notice sa nagpabiyang partido sa pamamagitan ng registered mail o personal service.
At dumating na ang araw ng hearing sa petisyon ni Armando sa korte na iutos kay Rafi na ganapin ang agreement to arbitrate na nakapaloob sa kanilang lease contract. Kung napag-alaman ng korte na walang anumang issue sa pagsasagawa ng agreement o sa kabiguan ay patupad ito, ay magpapalabas ng utos ay pagpatuloy o ganapin ang arbitration ayon sa mga termino ng kontrata. Kung sakali naman na makita ng korte na may issue sa agreement o may kapabayaan ang isa sa mga partido na ipatupad ito, ang korte ay mabilisang ireresolba ang nasabing issue. Kung makita naman ng korte na walang anumang nakasulat na agreement for arbitration sa pagitan ng mga partido o di kaya walang nakitang kapabayaan patungkol dito, ang pagdinig ay agad na i-dismiss. At kung makita naman na may nakasulat na agreement to arbitrate at napag-alamang may kapabayaan ang isa sa mga partido na ipatupad ito, ay maglalabas ng utos ang korte na ganapin ang arbitration ayon sa mga termino nito. Kung may susumiting motion, petisyon at aplikasyon ng mga partido, ito ay ireresolba ng hukom sa loob ng 10 araw pagkatapos ng pagdinig. Kung nakasaad sa contract for arbitration or sa aplikasyon, ang mga paraan sa pagtatalaga ng arbitrator or arbitrators, ang mga ito ang susundin. Pero kung walang isinaad na mga paraan sa kontrata, ang Regional Trial Court ang siyang magtatalaga ng arbitrator or arbitrators. Ang itatalang arbitrator ay dapat ay mayroon ng mga sumusunod: legal age, in full enjoyment of his civil rights, and know how to read and write. Ang mga kamag-anak, mga sumusuporta, o sino mang may financial na interest sa kontrobersya ay di maaari italagang arbitrator. Sa kaso ni Armando, ay ako ang siyang itinalagang arbitrator. Sa loob ng 5 araw mula nang ako ay may talaga, kung ang mga partido sa kontrobersya ay residente ng parehong syudad o probinsya, o sa loob ng 15 araw pagkatapos akong may talaga at ang mga partido ay nakatira sa magkaibang probinsya, ako ay magtatakda ng petsa at lugar sa gaganaping pagdinig kasama ang mga pag-uusapan patungkol sa kontrobersya. Ang lahat ng mga ito ay papaalam sa bawat partido. Ang pagdinig ay magpapatuloy sa kabila ng pagliban ng sinumang partido na nakatanggap ng sapat na paunawa. Ang pagbibigay ng award ay hindi dapat ibatay lamang sa pagliban ng isang partido sa pagdinig. Ang kabilang partido ay kinakailangan pa din na magsumite ng mga ebidensya na kinakailangan para sa pagbibigay ng award. Walang sinumang abogado o ibang tao ang papayagan ng arbitrator na katawanin ang mga partido. Ang sinumang partido na naghahangad na katawanin ng iba ay dapat ipaalam sa kabilang partido ang nasabing intensyon na hindi bababa sa 5 araw bago ang nakatakdang pagdinig. Ang sino mang may interes sa kontrobersya sa nasabing arbitrasyon ay magkakaroon ng karapatang dumalo sa pagdinig. Ang pagdalo ng ibang tao sa pagdinig ay nasa diskresyon ng arbitrator. Bago pa man ganapin ang pagdinig, ang arbitrator ay kinakailangan mangako sa harap ng sino mang opisyal na otorisado ng batas na mga siwa ng panunumpa na siya ay magiging matapat at walang papanigan sa pagdinig at sa pagsusuri ng mga usapin ng kontrobersya at gagawa ng karampatang award ayon sa abot ng kanyang kakayahan at pag-unawa. Ang arbitrator ay magkakaroon ng kapangyarihang pangasiwaan ng panunumpa ng mga testigo. Ang lahat ng titistigo sa pagdinig ay kinakailangang manumpa na sila ay magsasabi ng buong katotohanan at pawang katotohanan lamang. Kasama din sa kapangyarihan ng arbitrator ang pagpapadala ng sabina sa mga testigo at mga kinakailangang dokumento. Maaaring payagan ng arbitrator na magbigay ng brief statements ukol sa kontrobersya at agreed statement of facts ang mga partido. Pagkatapos nito ay maaaring magsumite sila ng kanya-kanyang ebidensya at iba pang ebidensya na hihingin o batay sa palagay ng arbitrator ay mahalaga sa pagre-resolba ng kontrobersya. Ang arbitrator ang siyang kaisa-isang magdidesisyon sa issue ng relevance at materiality ng mga ebidensyang ipresenta. At ang kanyang magiging desisyon ay hindi saklaw at dapat na tumatalima sa rules of court patungkol sa ebidensya. Sa
arbitrators ay partikular na itatanong sa lahat ng partido kung mayroon pa silang pruweba o testigo na iprepresenta. At kung wala na, ang arbitrator ay idedeklara ang pagsasara ng pagdinig. Maliban kung ang mga partido ay magpapahiwatig ng kanilang intensyon na mag-file ng briefs. Ang pagdinig ay isasara pagkatapos matanggap ang briefs and reply briefs. Maliban sa oral hearings, kung ang mga partido ay nagkasundo na isubiti at i-resolve ang kanilang dispute sa pamamagitan lamang ng mga sulat at dokumento, ito ay pinapayagan. Ang time kung kailan ang arbitrator ay dapat mag-render ng award ay babatay sa napagkasunduan ng dalawang partido. Kung walang kasunduan patungkol dito, ang written award ng arbitrator ay dapat ma-render sa loob ng 30 araw pagkatapos maisara ang pagdinig. The award must be made in writing and signed and acknowledged by a majority of the arbitrators if more than one, and by the sole arbitrator if there is only one. Each party shall be furnished with a copy of the award. The arbitrators in their award may grant any remedy or relief which they deem just and equitable and within the scope of the agreement of the parties, which shall include but not be limited to the specific performance of a contract. Kung sakaling ang mga partido sa arbitrasyon ay nagkasundo sa gitna ng pagdinig, ang nasabing kasunduan ay dapat nakapaloob sa arbitral award at pirmado ng arbitrador. Ang arbitrator ay may kapangyarihan na isama sa kanilang ibibigay na award ang mga nagastos ng isang panig laban sa kabilang panig kung ito ay kinakailangan o nararapat. At any time within 1 month after the award is made, any party to the controversy which was arbitrated may apply to the court having jurisdiction as provided in Section 28 for an order confirming the award, and thereupon the court must grant such order unless the award is vacated, modified, or corrected as prescribed herein. Notice of such motion must be served upon the adverse party or his attorney as prescribed by law for the service of such notice upon an attorney in action in the same court. Notice of a motion to vacate, modify, or correct the award must be served upon the adverse party or his counsel within 30 days after award is filed or delivered as prescribed by law for the service upon an attorney in an action. Sa kaso ni Armando ay pumayag ang panig ni Rafi na magbayad ayon sa inilabas na arbitration award. Makalipas ang 1 taon, si Kyla ay nasa isang restaurant. Nag-iisa pagkat nagipaghiwalay na sa kanya si Rafi. Dahil sa arbitrasyon ay madaling naresolba ang mga claims na nararapat para kay Armando. Si Armando ay agad nakabangon sa kanyang pagkakalugmok at siya ay nakapagsimula na ulit. Si Armando ay masaya na ngayon. Sana all! Abangan ang susunod na kabanata sa buhay ni Armando. Ano kaya ang mangyayari sa kanila ni Joe? Magiging masaya ba ang kanilang pagsasama? Kanilang love story ba ay magkakaroon ng happy ending? Pang forever na ba ang kasiyahan ng ating bidang karakter na si Armando? Ating tutunghayan sa susunod na kabanata.
Armando. Interes sa kontrobersya ay nasabing arbitrasyon. Maaaring payagan ng arbitrator na magbigay ng brief statements sa Action! Ang 15 araw. Jo, nakita-kit nga stars. Dirit akin. Sorry, ito kay Tilig. Lahat ng testigo sa pagdinig ay kinakailangan manumpa na sila ay magsasabi ng buong katotohanan at Mimi na. Dapat ay nakasaad sa nasabing demand ang arbitrate future controversy. Jo, ilan bang balikat mo? Dalawa. Ako, 4. Isa, 2, 3, 4. Pag-iyak ka na, brother. Aussie.